Araling pang Pilipino, mata ng bayan, boses ng katotohanan. Magandang araw Mindoreño, ako si Jeremy E. Jordan, ang tagapag-ulat ng balita. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito sa Saludos Patrol. Ang oras natin ngayon, 37 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, araw ng Martes, ika-24 ng Agosto, taong 2021. Para sa ulo ng mga balita, teorya, bibigyang kahulugan, kahalagahan at gamit ito sa pananaliksik panlipunan ating masasaksihan. Iba't ibang teorya o pananaw sa pananaliksik, ano-ano nga ba? Kaakmaan ito sa lipunang Pilipino, alamin. Mga suliranin at aspektong panlipunan sasaliksikin. Sa mga nabanggit na teorya at pananaw, alin nga ba ang akmang gamiting theoretical na batayan? Sa paglipas ng panahon, maraming teoryang panlipunan ang lumalaganap. Ngunit ano nga ba ang tunay na definisyon nito? Mayroon bang pagkakaiba ito ayon sa mga eksperto? Pakinggan po natin ang mga naging panayam ng ating istasyon sa dalawang pinakatanyag na propesyonal sa larangan ng medisina at edukasyon. Narito ang pahayag ni Dr. Monica Aira Gusi. Doktora? Magandang araw, Geraldine. Masasabi natin na ang teorya ay tumutukoy sa mga pangungusap na kinapapalooban ng mga idea na tumutukoy at nagpapaliwanag ng mga pagkakaugnay at pagkakahalintulad ng mga nasabing karanasan, pansarili man o pangkabuuan, mga kaganapan sa lipunan at pinomena. Pumapatungkol ito sa realidad na nangyayari sa paligid, mga bagay na naoobserbahan at iba pa. Ang teorya ay isang pamamaraan na ginagamit upang magbigay sa atin ng higit na pangunawa upang masagot ang hindi natatapos sa mga katanungan sa ating mga isip. May tuturing din ang teorya bilang isang wika at makawika sapagkat ito ang naging daan upang mas maunawaan ng bawat isa, lalong higit ng mga mananaliksik ang isang konsepto. Napakahalaga ng teorya sapagkat ito ay nakatutulong upang mas mapalinaw at mabigyan ng suporta ang bawat konsepto na inihahayag ng bawat mananaliksik. Kagaya na lamang sa aming profesyon na kung saan nararapat lamang na aming pag-aralan ang bawat teorya na makatutulong sa amin upang mas maging epektibo at komprehensibo ang bawat hakbang na aming gagawin. Kung kaya't para sa akin ay nararapat lamang na maging malinaw mga pag-aaral patungkol sa teoryang pinili. Maraming salamat, Doktora. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang naging pahayag ni Professor Abigail Hugo hinggil sa teorya at sa kahalagahan nito. Magandang araw, Professor. Magandang araw, Jeremy. Ang gamit ng teorya sa pananaliksik panlipunan ay pinagbubuklod-buklod nito ang mga datos upang mapagtibay ang nasabing pananaliksik. Ito rin ang nagsisilbing pundasyon upang mas maging makatotohanan ang pananaliksik na isinasagawa sapagkat mayroong basihan at patunay ang mga nakalap na impormasyon. Nasusuri din ito ang mga impormasyon kung mayroong kaugnayan sa isinasaliksik na issue. At ang pinakamahalaga ay ito ang nagiging pundasyon ng mananaliksik upang maging malagom ang kanyang pananaliksik na isinasagawa. Gayon din, ang kahalagahan nito sa pananaliksik panlipunan ay nabubuksang muli kung ano ang mga isyu ang mayroon sa lipunan. Dahil din sa teorya ay nagkakaroon ng mga solusyon ang bawat pananaliksik upang matugunan ang problemang panlipunan. At higit sa lahat, na pagbubuklod-buklod ng mananaliksik ang mga datos, idea at impormasyon hinggil sa isyong isinasaliksik upang ito ay mapagtibay. Maraming salamat, Professor Abigail. Dahilan sa mga naging pahayag ng ating mga naimbitahang eksperto, masasabing nabigyang linaw ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng teorya sa pananaliksik panlipunan. Para sa ating pangalawang balita, iba't ibang teorya o pananaw sa pananaliksik, ano nga ba? Kaakmaan ito sa lipunang Pilipino, alamin. Lenilyn Aguba, balita mo. Maraming salamat, Jerely.
Maraming tsorya ang maaaring magamit sa pananaliksik panlipunan at isa na nga rito ang tsoryang dependensya. Ayon kay Raul Presbich, isang ekonomistang taga-Argentina, ang tsoryang ito ay isang pamamaraan sa pag-unawa sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansang mahihirap na dulot ng pandaigdigang politikal at ekonomiyang kaayusan. Ang tsoryang ito ay ginagamit sa pagbabasa, pagsusuri at pagsasaliksik ng mga paksa o konsepto na may hakang ugnayang nagmumula sa labas ng bansa. Kasama ang usapin ng politikal, ekonomiya, panlipunan, katarungan. Sa madaling salita, tinatalakay dito ang pagkabigo ng mga di-industrialisadong bansa na mapaunlad ang kanilang ekonomiya laban sa mga industrialisadong bansa. May balangkas ito ng paniniwala na ang pinagkukunang yaman ay dumadaloy mula sa silid ng nasa mahihirap na kalagayan tungo sa sentro ng mayayamang estado na ang kapalit ng pag-unlad ay ang paghihirap ng isa. Ito ang sentro ng argumento ng tsoryang dependensya na ang mahihirap na estado ay pinagkaitan at ang mayayaman ay pinagkalooban sa paraan kung paano isinasama ang mahihirap sa pamamalakad ng mundo. Nasasabing mahalaga ang tsoryang ito sapagkat mas binibigyang importansya nito ang mga suliraning panlipunan na tinatalakay sa isang sulating pananaliksik. Sa paggamit nito bilang tsorya sa pananaliksik ay mas nabibigyang diin at nasusuri nito ang mga panlipunang suliranin na tinatalakay sa isang sulatin. Binibigyang laya ng tsoryang ito ang mga mananaliksik na makapag-isip at makakuha ng impormasyon maaari nilang gamitin sa panlipunang suliranin kanilang tinatalakay, hindi lamang dito sa ating bansa, gayon din sa mga karatig na bansa. Ako si Lenny Naguba, nag-uulat. Balik sa'yo, Jerry Lee. Maraming salamat, Lenny Lin. Bilang karagdagan, narito si Zaira de la Cruz. Zaira, ibahagi mo. Maraming salamat, Geraldine. Bilang karagdagan sa naging ulat, ang Marxismo ay isang pandaigdigang pananaw at pagsusuri ng lipunan na tumutuon sa ugnayan at hidwaan ng mga antas ng lipunan na gumagamit ng materialistang interpretasyon ng takbo ng kasaysayan at dialektong pananaw ng pagbabago ng lipunan. Ito ay takbong kaisipang binuo ng dalawang Alemang pilosopo na sina Karl Marx at Friedrich Engels. Umiikot ang teoryang ito sa pang-ekonomiya, sosyolohikal at panghimagsikang pananaw sa pagbabago ng lipunan. Samantala, ang psikolohiyang Pilipino o Filipino psychology ay tumutukoy sa psikolohiyang nabuo mula sa karanasan, kaisipan at oryentasyon ng mga Pilipino. Ito ay binuo ni Enriquez taong 1985. Ayon sa kanya, ito ang pag-aaral ng diwa na tumutukoy sa malawak na kaalaman na tinukoy ng konseptong filosofikal na kahalagahan at ang kabuuang sinasaklaw ng konseptong psikolohikal mula kamalayan hanggang mga motibo hanggang ugali. Balik sa iyo, Geraldine. Maraming salamat, Zaira. Hindi may kakaila ang maraming impormasyon hinggil sa ideyang ito. Kung kaya bilang karagdagang kaalaman, narito ang ating kados na si Mark Pentinho para sa kaunting kaalaman. Maraming salamat sa iyo, Geraldine. Ngayon naman, buksan ang isipan, ihanda ang sarili sa kaunting kaalaman. Alam niyo ba na maaaring maging batayang kaalaman sa teorya ng pananaliksik na akma ubuhat sa lipunan ang mga diskurso sa nasyonalismo? Sapagkat ito ay isang sistema ng kaisipang pampolitika na nagsasaad sa karapatan ng isang bansa na maging malaya sa pamamagitan ng pagbuo sa sarili nitong pagkakakilanlan. Binibigyang diin dito ang halaga ng kultura, tradisyon at mga kasaysayang bumuo sa lupon ng mga tao. Ang konseptong ito ay tumutukoy sa pagbibigay halaga sa mga salik ng lipunan at tinitingnan ang mga ito bilang nagpapakilala sa pagkatao ng isang mamamayan. Halimbawa, wika, kultura, kalinangan, tradisyon at relihiyon. Ang kasunod na teorya naman ay tinatawag na pantayong pananaw. Ito naman ay isang konsepto at hinuha ng historiador na si Dr. Zeus A. Salazar na naglalayon ng isang nagsasariling diskurso ng mga Pilipino sa wikang pambansa para sa kasaysayan at agahang panlipunan. Ito ay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan,
hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuang pagkalinangan at ipinapahayag sa pamamagitan ng isang wika. Kaya't ito ay may esensya at akma rin sa lipunang Pilipino sapagkat ito'y kinapapalooban ng pananaw ng mga tao sa ating lipunan. Maraming salamat, Mark. Para sa ikatlong balita, mga suliranin at aspektong panlipunan sa saliksikin. Sa mga nabanggit na teorya o pananaw, alin nga ba ang akmang gamiting theoretical na batayan? Mea Rivera, balita mo. Maraming salamat, Geraldine. Tunay ngang umuusbong ang mga suliranin at aspektong panlipunan sa panahon ngayon na kailangan ng matalinong pananaliksik upang bigyan tayo ng mga reliable na impormasyon tungkol sa mga suliranin at aspektong panlipunan. Kinapanayam namin ang dalawa sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Ibabahagi nila ang kanilang mga naiisip hinggil sa mga suliranin at aspektong panlipunan na kailangang saliksikin at kung alin sa mga teorya o pananaw ang magagamit bilang theoretical na batayan. Narito ang pahayag ni Binibining Sherilyn Herner, presidente ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magandang araw po sa ating mga ginigiliw na manonood. Ang unang paksain na nais kong saliksikin ay ang wikang katutubo. At ito ay aking pamamagatang wikang katutubo sa bingit ng kamatayan. Sa kasalukuyan, nasa 30 katutubong wika sa buong bansa ang nanganganib na malusaw sa kadahilanan na pakaunti ang mga gumagamit nito. Tulad na lamang po ng bangon, ng taubuwid at tadyawan ng mga katutubong mangyan dito sa isla ng Mindoro. Sa aking pananaw, ang paksaing ito ay akma sa teoryang psikolohiyang Pilipino. Bilang bahagi ng aking pakikisangkot, nais kong pag-aralan ang mga dahilan ng unti-unting paglusaw ng wikang katutubo na siyang daluyan ng kultura at identidad ng isang etnikong grupo. Ikalawang paksain na kumuha sa aking atensyon ay ang supply ng bakunang panlaban sa COVID-19 virus sa ating bansa at maging sa buong mundo. Ito ay tumutugon sa teoryang dependensya. Sa konsepto ng mapupunuring pagtulong ng mga bansa tulad ng China, Amerika, Russia, sa mga mahihirap na bansa tulad natin sa Pilipinas, sa Bangladesh, at iba pang bansa sa kontinente ng Africa sa pagbibigay ng donasyon ng mga bakunang pangontra sa sakit sa pandemya. Nakakabagabag isipin na ang pagtulong na ito ay may hinihintay na kapalit. Halimbawa, sa usaping kalikasan at mineral ng mga nakadependeng bansa. Maraming salamat, Binibining Herner. Ngayon naman ay pakinggan natin ang pahayag ni Ginoong Froilan Marasigan, presidente ng Mansalay, Oriental Mindoro. Magandang araw po, sir. Magandang araw din po, Miss Mea. Masasabi kong isang malaking hamon ang pandemyang ito sapagkat napakaraming tao ang naghihirap, nagdurusa, nagugutom at namamatay. Ang kalagayan ng mga nurse at doktor sa panahon ng pandemya ay masasabi kong isang halimbawa ng Marxismo. Masasabi kong nakapaloob ito sa Marxismo dahil ang suliraning ito ay tumatalakay sa pagkaantala ng benepisyong dapat nilang matanggap sa pagiging bayani sa gitna ng pandemya. Dumaranas sila ng kahirapan hindi lang sa pisikal o mental na katayuan, kundi maging sa kanilang pinansyal na kalagayan. Sa makatuwid, hindi nila agarang natanggap ang benepisyong nararapat para sa kanila. Kung kaya't nagkaroon ng kritikal na banta mula sa mga nurse at doktor na mapipilitan silang umalis sa trabaho kung magpapatuloy ang paghihirap na ito. Ang suliraning ito ay isang malaking banta hindi lamang sa mga ospital o organisasyong pangkalusugan kundi sa kalagayan ng ating bansa ngayong panahon ng pandemya. Isa pang usapin para sa teoryang Marxismo ay ang jeepney modernization sa Pilipinas. Ang suliraning ito ay tumatalakay sa mga jeepney driver na nanganganib mawala ng trabaho.
Pinapahintulutan ng gobyerno ang mga jeep na maaaring bumiyahe ay yung mga pasado sa standard ng pamunuan ng transportasyon. Dahil rito, maraming driver ang hindi kayang sumunod dahil sa kakulangang pinansyal. Ang may mga kalumaang jeep ay hindi na maaaring bumiyahe kung kaya't napakaraming driver ang nawala ng trabaho. Ang layunin ng jeepney modernization ay magkaroon ng eco-friendly na mga jeep na maaaring makatulong sa pagbawas ng polusyon na sa kabilang banda ay dahilan ng mga lumang jeep. Dahil sa programang ito ng gobyerno, maraming driver ang nagre-reklamo at nagpro-protesta para sa kanilang karapatan. Ang suliraning ito ay nagresulta ng hindi magandang ugnayan ng gobyerno at mga driver at sa kanilang mga pangangailangang pinansyal ng mga driver na nawalan ng trabaho. Ngayon ay nabigyang linaw na ang ating mga katanungan. Iyan na po ang mga pahayag mula sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Maraming salamat. Balik sa iyo, Geraldine. Maraming salamat, Mea. Likas sa mga Mindoreño ang matatas pagdating sa mga panayam. Kung kaya nagpapasalamat po kami sa pakikalahok sa aming panayam. Iyan po ang aming balita sa araw na ito. Muli ako po si Geraldine May Jordan, ang inyong tagapagbalita sa Saludos Patrol, ang istasyong hindi lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa iyong puso at diwa. Balitang tapat, balitang sapat, lahat ilalantad sa iyo'y nararapat. Araling pang Pilipino, mata ng bayan, boses ng katotohanan. Maraming salamat Mindoreño, maraming salamat kapwa ko Pilipino.